Hingi muna tayo ng update mula sa Department of Agriculture. Sir, binawasan ang taripa sa imported na bigas. Anong ibig sabihin nito at ano ang aasahan natin sa presyo ng bigas sa merkado dahil dito? Tama yan, Asekweng. Kamakailan lamang ay inaprubahan ng NEDA Board yung pagbaba ng taripa sa bigas mula sa 35%, ito ay binaba na sa 15%. At ayon sa unang pagtaya ng Philippine Statistics Authority, ay pwedeng asahan ang mula sa 6 to 7 pesos na pagbaba ng imported na bigas, yung presyo, at makakatulong ito para yung ating lokal na bigas ay bumaba rin ang presyo, Asekweng. Asek, may ilan pong mga nangangamba sa epekto ng tariff cut na ito sa ating mga lokal na magsasaka. Ano po ang hakbang ng DA para matiyak na hindi maaapektuhan ang ating mga magsasaka? Asekweng, prioridad at mandato pa rin ang ating kagawaran na ang ating lokal na produksyon ang uunahin. Malaking pondo ang inilalaan ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa ating rice program. More than 50% ng budget ng kagawaran ang inilalaan dito at ipinag-utos na rin ni Secretary Chu Laurel Jr. ang paglalaan ng additional na pondo para sa fertilizer assistance ng ating mga magsasaka. Ganon din yung additional na pondo para sa National Food Authority. Matandaan natin na inaprubahan noong last April ng NFA Council yung pagtaas ng presyo ng buying ng NFA ng dry and clean ng 23 to 30 pesos at malaking tulong ito, Asekweng, sa ating mga magsasaka. At dahil dito ay narating ng NFA sa unang pagkakataon yung target niya na 3 million bags dito sa dry season na harvest natin. So usapin naman po ng palay output, tiwala po ba ang DA na makakamit ng target ngayong taon sa kabila ng epekto ng El Nino? Ano po yung mga ginagawa ng DA para makamit ito? Asekweng, ngayong taon, ang target natin ay 20.4 million metric tons. Mas mataas ito ng halos 400,000 metric tons simula last year na nakapag-harvest tayo, record ito, na 20.06 million metric tons. Yung epekto ng El Nino, base sa ating pagtaya, ay umabot lamang sa mahigit 100,000 metric tons. Mas mababa ito dahil napagandaan nating mabuti yung sapit nitong El Nino sa ating bansa. At sa ngayon ay marami ring mga programa, lalo na sa water management intervention, paghahanda natin para sa La Nina at yung pagbibigay pa rin natin ng mga angkop na teknolohiya sa binhi, sa pataba, sa irigasyon, sa makinarya, at lahat ito ay nakakatulong para mas lalo nating maabot yung additional na target natin for this year. So ito, Asek, may tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Ivan Mayrina ng GMA News. Naglabas na ng final El Nino advisory ang Pag-asa. Have we seen the extent of damage to agriculture or are there far-reaching and lingering effects? How long will rehabilitation of affected lands take? Asekweng, yung huling datos natin hinggil dito sa El Nino ay umabot sa 9.6 billion ang damage at karamihan nito ay sa palayan. Bagamat nabanggit ko kanina na mas mababa ito doon sa inasahan natin na magiging epekto ng El Nino. At sa ngayon, dahil nagsimula na rin yung onset ng tag-ulan, yung mga dati na talagang walang patubig ay nakikita natin ngayon na meron na silang naulan na at sigurado na tayo na nakakapagtanim na rin yung iba dahil tamang-tama ito yung panahon ng land preparation hanggang June, July para yung ating harvest ay maisagawa mula August, September hanggang October nitong taon na to para sa wet season planting naman. Ito, sunod na tanong ni Ivan Mayrina, what should we expect in terms of La Nina's impact on agriculture? Ano-anong mga interventions or mitigating measures are we taking? Kagaya ng paghahanda natin sa El Nino, gusto natin yung paghahanda natin ano yung pinaka-worst na condition. Kaya doon yung paghahanda ng kagawaran. Kagaya ng El Nino, ang La Nina ay problema rin sa tubig. Bagamat kabaliktaran, mas maraming tubig. So kailangang ayusin pa rin natin yung ating mga water management interventions, yung mga main at saka lateral canals ng ating irigasyon. Dual purpose yan. Yan ay daluyan ng tubig papunta sa mga bukirin para ma-irrigate yung lupa natin. At pag sobra na yung tubig, yan din ay daluyan palabas o yung drainage system. So, kailangan masigurado na maayos itong mga sistema na ito para pag dumating yung La Nina
ay masigurado natin na yung mga excess water ay may lalabas. Ganon din yung patuloy na pagsasagawa ng mga water impounding projects para yung sobrang ulan ay masalo at magamit sa panahon na kakailanganin nito. At yun lang, pag talagang sobrang lakas ng ulan, doon magkakaproblema yung ating systems. Kaya nakahanda naman tayo sa mga ganitong pagkakataon. So ito, nagkasundo naman ang DA at Food and Drug Administration sa pagsasagawa ng evaluation para sa animal vaccines. Ano po ang detalye dito? Asikweng, nagkaroon ng pirmahan yung Bureau of Animal Industry, kasama na rin ang ating kalihim, Secretary Chu Laurel Jr. at saka ang Food and Drug Administration. Ito ay para makatulong. Isinigawa ito noong June 4. Ito ay para makatulong ang Bureau of Animal Industry sa FDA doon sa pagsasagawa ng tinatawag natin ng evaluation ng mga animal vaccines at biologics para matiyak ng ating pamahalaan na yung mga vaccine at saka biologics na to ay yung safety and efficacy ay masigurado at matiyak natin na magiging maayos yung pag-issue ng Certificate of Product Registration at ng LTO ng nito mga bakuna nito ng FDA. Meron kasi tayong pinaghahandaan yung highly pathogenic avian influenza na bakuna at saka yung sa African swine fever. So malaking tulong ito dahil ang livestock industry ay isa sa mga pangunahing contributory sa ating sektor. So meron ding Memorandum of Understanding ang DA at DMW para sa suporta at technical assistance sa mga OFW agripreneurs. Ano po ang laman ng MOU? Sekweng, ito naman ay napirmahan sa pagitan ni Secretary Chu Laurel Jr. at saka ni Secretary Hans Leo Kakdak noong June 5 lamang. Ito ay para matiyak na yung ating mga kababayang OFW ay maengganyo sila na mag-invest din sa agriculture at tutugon ang kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pautang o loans, agri-loans, ganun din ang pagsasanay, agribusiness forum, at saka yung pagbibigay natin ng mga additional market linkage at saka pagsasanay. Sa pamamagitan nito, mas magiging handa yung ating mga OFWs na mag-invest at mag-create ng business and job opportunities sa sektor natin dito sa ating bansa. Para kung uuwi na sila or aalis uli sila, ay may maiiwan para sa kanilang pamilya na pwede na pagyamanin. Yes, kung gusto naman nila, hindi na sila babalik at palagoy nila yung kanilang agribusiness dito sa ating bansa. Okay, maraming salamat, Asek Arnel, sa mga update na ibinahagi mo mula sa Department of Agriculture.